Another day, another way. It's your Kuya K. Today, it's Saturday. So actually exciting ngayong araw. Ngayong umaga, ipapatry nila sa akin itong favorite nilang prata within the area. Habang nagmo-movie marathon kasi kami with the Pascual family, bigla nilang nabanggit yung prata at ayun, nagplano na kami na pagkagising pupunta kami sa famous and favorite prata nila within this area. Kasama ko ngayon si Kuya Jepoy, si Ate Darcy, tsaka si Dajo. Malapit lang from the Pascual residence, mga siguro 7 minutes walk lang to. And habang naglalakad, sobrang dami na naming napagkwentuhan. Then, ayun, nandito na agad kami. Sabi nila yung plain prata lang daw, masarap na. Pero ang in-order namin dito ay yung egg prata. So, niluluto rin siya sa harap mo. Kaya amoy na amoy mo yung bango ng prata. Hindi pa siya pumapasok sa bibig mo pero busog ka na dahil sa sobrang sarap ng amoy. Sabi nila best partner daw yung prata with these drinks. Hot coffee lang para kay Dajo. Then si Darcy and Jepoy naman ay nag-order ng iced Milo. Habang iced Nescafe lang naman sa akin. Ngayon, sakto pagbalik ko ng table, nakaserve na agad yung mga prata. Hindi nga nabigyan ng justice ng pag-video ko kung gaano talaga siya kasarap tignan in person. After breakfast, naglakad-lakad muna kami within the area. Yung area ay ang lakas maka-Quiapo vibes. Amot-saring store siya na iba't ibang klase ang pwede mong mabili. Meron din siyang katabing wet market. Dito makakabili ka ng mga prutas, gulay, at kung ano-ano pa. Nadaanan pa namin itong barbershop. Kita ko nga sa barbershop na either $12 or $10 yung gupit. Siguro pag pumogi ka, $12, no? Dahil kapag saktuhan lang, $10. At may nadaanan pa nga kaming fishing and tackle store. Namiss ko bigla tatay ko dahil sobrang hilig niya talaga mag-fishing. While pabalik kami, nadaanan din namin tong mga hawker. Narealize ko nga na kahit kakakain lang namin, ang hirap na hindi matakam dahil nakadisplay talaga yung mga pwede mong orderin sa mukha mo. Then, bumalik na kami. Tinry pa nga muna namin tong acupuncture stones na pwede mong tapak-tapakan. Hindi ko alam kung para saan, for clout lang siguro. Then, balik na sa Pascual Residences. At bandang mga alas 4, lumabas ulit kami. This time kasama na namin si Mamto. Nagkayayaang pumunta sa Chinese Garden. Matagal na din daw kasi itong closed at recently lang siya nag-open. Para pumunta doon, naglakad lang kami papuntang Bukit Gombak Station. Then from there, doon kami sasakay ng MRT papuntang Jurong East. At dito napansin ko na kahit marami kami, parang hindi namin need mag-taxi or gumamit ng kotse dito sa Singapore dahil sobrang aliwalas talaga ng transportation system nila. Lalo kung sasabayan mo ng mga nakakatawang chismis at walang katapusang kwentuhan, hindi mo mamamalaya na nandun ka na pala sa pupuntahan mo. Yung travel nga din namin from the Pascual Residences papuntang Chinese Garden, parang hindi siya nag-take ng 30 minutes. Kasi maglalakad ka lang papuntang MRT station sa Bukit Gombak, then sasakay ka ng tren ng around siguro 10 minutes papuntang Jurong East, then lipat ka lang agad ng isang tren papuntang Chinese Garden Station na mismo. At yung transfer nga ng mga MRT lines dito, hindi mo na need maglakad ng malayo kasi the same platform kung saan ka bababa ay dung platform ka rin sasakay dun sa lilipatan mong MRT line. At ayun, nasa Chinese Garden Station na agad kami. Marami pang improvements na balak si Singapore dito na ongoing construction pa. Connecting yan sa Chinese Garden. So naglakad na lang muna kami past the construction, then tignan nyo, nandito na agad kami. Feel ko, manahimik muna ako and instead experience this with me.
Guys, dito sa loob ng Chinese garden, meron ding Japanese bonsai garden. So pumasok na rin kami. The whole trip was zero entrance fee. Talagang pagkababa mo lang ng MRT, lalakarin mo lang to. So if nandito ka sa Singapore, worth the visit. Then, the trip got even better nung binati pa ako nitong mga dogs na to. Look, super cute and super friendly nila. At bandang dito sa trip na to, bigla kong na-miss yung ateista ko. At sobrang malas lang kasi medyo umambon. So we decided na umalis na and have our dinner. Ito sa Chinese Garden Station kasi may malapit na mall. Around 2 or 1 station away lang ata. It's the Boonlay Station and may mall doon kung saan nandun yung isa rin sa favorite restaurant nila. Mabilis lang yung biyahe. Nasa Boonlay na agad tayo at dahil nag-tap tayo, mag-thank you muna tayo sa mga sponsors. Yung mall naman kung saan kami magdi-dinner ay walking distance lang from the MRT. Ayan, dito kami magdi-dinner sa Nando's. Favorite daw to ng Pascual family, lalo na ni Jepoy. Medyo pricey din yung bottomless drinks nila, kaya sinigurado kong masusulit ko. At ayan nga, sinulit ko talaga. Tignan nyo naman yung plate presentation, talagang matatakam ka talaga. While doing this voice recording nga, medyo nagutom ako at nag-crave ulit ako sa Nando's. Sa pagkakaalam ko, per plate namin, nagkakahalaga siya around $18 to $20. Pero sulit na siya for the main course at saka 2 side dish. Feeling nga namin siguro napansin ng mga staff and crew ng restaurant na nag-enjoy kami sa food. Kaya after namin maubos, binigyan nila kami ng paper kung saan pwede namin isulat kung how do we feel about their service. And then, ayun, pauwi na agad ulit kami sa Pascual Residences. At dahil na-amaze ako sa dinaanan namin pauwi na nasa loob lang ng mall na para siyang Japanese street village na may mga ninjas, samurais. Kaya sabi ko, idamay na natin sa vlog. So, that's it. Yun yung mga naganap sa aking 13th day bilang OFW dito sa Singapore. Salamat!